Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola. Yay, Alsaud, ikaw ang nauna. Yes. Nagpasarela din siya. Nakita ko lang siya naka-color pink siya ngayong gabi. Kanina, parang naka-turquoise siya. Tapos ngayon, naka-color pink na si Atisa. Miss Gigi, good evening, Miss Gigi. Isabeth, good evening, Miss Gigi. Guys, sa ating mga viewers ngayon, magandang gabi. And happy Sunday night, happy weekend. And siguro marami sa atin or may mga ilan sa atin na kasalukuyan nakakaranas ng pananalasa ng bagyo. Well, dito sa aming lugar hindi pa siya ramdam, pero baka sa mga lugar nyo ay ramdam na nga ang pananalasa ng bagyo. So again, mag-ingat po tayong lahat. Ay dahil nga po ang bagyo ay kasalukuyan tumutumbok sa Central at Northern Luzon. So again, sumunod sa abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan at manatiling ligtas sa mga ligtas na lugar at iwasan ang pagbiyahe kung hindi rin naman kinakailangan. So ayun, again, mag-iingat po tayong lahat. Pero ayun nga, dahil linggo ngayon at ang pag-uusapan muna natin ay ang nangyayaring MU sa Phuket kagabi. So ayan, open ang floor sa inyong mga questions. Pero kagabi nga, ayun, ang nagla-live tayo, dun yung mga patapos na nung live natin, nangyari nga yung gala dinner nila kung saan pinarampa yung mga girls, nagpakilala, pinarampa. Very MGI nga yung nangyari kagabi. So kagabi, nakita natin na naka-velvet fishnet pink si Atisa at naka-color black siya. So hindi naman na yun yung first time na nakita natin na nakakulay black si Atisa. Pero ayun, marami naman na nabonggahan, na gandahan sa pinakita niya kahapong outfit performance, while yung iba naman syempre hindi pa rin solve sa pinakita ni Atisa kagabi sa gala dinner. Pero sa gala dinner kagabi, sino sa tingin nyo yung pinaka lumutang? Kasi talaga may nangangain kagabi sa gala dinner, no? So ayun, basa muna tayo ng comment. Alsaw daw si Atisa. Sabi niya. Sabi naman ni Holy Mother, nakakasawa na daw si Thailand. Bakit? Pero sila pa rin na naglalaban dun. Thailand, Philippines at may isa pa. Ayan, sabi ni Mark, Venezuela. Totoo, Venezuela lang. Nanlalamon talaga si Venezuela. Hindi natin maikakaila. Sa ayaw at sa gusto natin, nanlalamon talaga si Venezuela kagabi. Ano suot ni Venezuela? Naka-color pink siya. Ang lambot-lambot niya. Ang lambot-lambot niya kagabi at plakadong-plakado siya. Kanina, ngayong gabi sa Phuket, activities, hindi ko alam kung anong activities nila ngayon, basta may outing sila ngayong gabi, nanlalamon pa rin si Venezuela, naka-color red siya, bloody red or red na matingkad. Basta, lagi talaga siyang plakado. Yes, Adi, naka-red siya. So, ayun, so far, kahapon, yung sa nangyaring gala dinner, yung gala dinner night nila, parang nangunguna talaga sa akin doon si Venezuela kahapon or kagabi. And then consistent si Venezuela hanggang ngayon, no. Consistent pa rin siya. Pero maganda naman doon, hindi naman nagpapahuli ang ating pambato dahil nangingibabaw pa rin talaga ang ating pambato. And nakadalawa na tayo, no, ng mga ganung-ganung event kasi una yung opening ceremony, tapos ito na nga ngayon yung gala dinner, yung mga pakilala lang, tapos bilang rumarampa yung mga girls. So, nakadalawa na tayo. So, parang makikita mo talaga parang kukunti lang yung mga girls na naglalaban-laban, no? Kaya napapansin talaga natin si Venezuela kasi parang konti lang talaga yung girls na mga naglalaban-laban. Pero maganda naman doon, si Atisa kayang-kaya niya talagang umakyat kasi konti nga lang yung mga girls na naglalaban-laban. So, madali para kay Atisa na elbowin niya yung ibang mga girls. So, yun. Syempre, Thailand, Venezuela, and Philippines. Parang sila talaga. So far, for me, yung mga laban, or mga naglalaban-laban. Yes. Ayan, sabi ni Miao,
Diyos ko, mga Latin page, di talaga sinasali si Atisa sa hot picks. Even top 20, nakakaloka. Kasi nga, ayun nga, gaya ng sabi natin ng mga previous lives, ganun pa rin yung strategy ng mga Latik. Um, Siguro nga, nag-usap-usap pa rin sila na wag nang isama sa mga hot picks kasi nga pag sinama, lalong iingay yung pangalan. Kasi nga, threatened. Ayan, sabi ni Ariela Bergado, threatened ba sila? Threatened po kay Philippines po kasi. Yeah, mahirap mag-assume na threatened pero mukhang gano'n na nga talaga yung ano natin. Thinking, threatened talaga sila kay Philippines. And pero maganda naman dito, kasi mga ino-honor nating mga hot picks, yung mga misosology, ganyan, yung mga sikat na hot picks. Yung mga sikat na hot picks naman, kasama naman siya sa hot picks. Number 1 pa nga sa Miso, di ba? Yun yung pag-usapan natin kagabi. So, yan, wala kayong dapat ipangamba kasi so far so good, nagper-perform naman ang ating pambato. And sa tingin ko, isa pa rin siya talaga sa mga nangunguna. Hindi natin masabi na nangunguna siya kasi may kalaban pa rin naman talaga. Pero isa siya sa nangunguna kasi Venezuela nangunguna din eh. Pwede mo sabihin si Venezuela nangunguna talaga. Pero at the same time, si Atisa nangunguna pa din pagdating sa atin. Ayan. Tapos, si Venezuela, no, parang sa mga Latin, talagang siya talaga yung nangunguna no, sa mga Latin region or sa mga Latin delegates. Parang ang layo-layo niya or ibang-iba siya sa mga Latina delegates. So far, mukhang si Venezuela yung kailangan natin ikulong sa CR. Ayun. Pero ayun nga, kayang-kaya ni Atisa yan. LOL, hindi ko masasagot yung tanong mo, LOL, pero alam ko yung nakita ko yung kanina. Kanina ko lang nakita ata yung mga videos na ganyan. LOL. Pero pagdating kasi doon, LOL, sabi ko hindi ko masasagot to pero sinagot ka rin. Pagdating kasi LOL doon, kanya-kanya talaga eh. Parang wapakels. Bahala ka kung anong gawin mo. Sabi ni Jonex, grabe sa lahat ng Latin hot picks, wala daw si Atisa. Hayaan nyo na mga besh. Again, yung mga Latic hot picks naman na yun, hindi ko alam kung nagmamatter sila, pero hindi naman sila yung kasing laki ng hype ng katulad ng mga hot picks ng mga sikat na mga nag-hot picks talaga, like Misosology. So, hayaan nyo na, huwag nyo silang pansinin. Basta mahalaga, napapansin naman ng ating pambato dito sa side natin. Hayaan nyo na sila doon sa side nila. Always naka-bun hair si Atisa. Feel ko, curl hair siya sa finals. Always bun hair. Siguro baka hindi nyo madaling gawin, no? Kasi, di ba, ang balita nga, si Atisa lang din naman ang nag-aayos sa sarili niya. Like, for example, kahapon, naka-bun hair siya lang din or nung isang araw, siya lang din naman ang nag-ayos na ng bun hair niya. Siguro, yun din yung madaling gawin. So, let's see na lang kung ano pang pwedeng ipakita ni Atisa na hairstyle sa mga bandang huli ng competition. Then, sabi ni Ariela ulit, pasabog yan for sure. Ma-burn, wala akong masasabi dyan sa tanong mo. Ayoko na mga ganyang komento. Pero sasagutin ko ulit, no? Yung parang, sasagutin ko din. Pero bahala kayo. Yung, alam mo yun, kanya-kanya kasi tayong diskarte, ma-burn eh. Kung ako rin na nun, kanya-kanyang diskarte tayo, bahala kayo dyan. Lalo na SS niya nangangain talaga siya. So, totoo, sa swimsuit. Anyari daw kay Miss Universe Iceland. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Miss Universe Iceland. Ano ba? Kanina may mga nag-comment dito na marami na daw nag-withdraw. So, sino-sino na ba nag-withdraw? Bukod sa, alam ko, Germany, gano'n. Wala na akong alam pagkatapos nun. Yung mga nag-withdrawhan sila. Pero as of now, 100 plus pa rin naman ang mga contestants. Marami pa rin sila. And now, hindi ko po alam ang activities. Basta nakita lang natin sila, naka-color pink si Atisa, and siguro kakain lang sila sa hotel. But yeah, guys, again sa lahat po currently nananalasa ang bagyo dito sa Pilipinas. Mag-ingat po ulit ang lahat at sumunod sa mga abiso, maghanda kasi baka sakali mag-brownout sa inyong mga lugar. At least handa kayo. Kaya sa amin dito wala ng tubig. But yeah, Clan, wala namang ganap tonight. Si Emma daw, magaling din mag-host kagabi. Yes.
Yun nga, una natin nakita ang hosting stint ni Emma kahapon, no, sa Miss Universe Journey. Yun yung unang hosting niya. Kasama niya isang host na nag-host din ng MGI during her laban. So magkasama silang dalawa ni Emma. And ako mismo natutuwa mismo personally na nandun si Emma kasi nga sabi ko rin yun sa isang content ko na nakakatuwa na nag-shortcut si Emma, no? Kasi di mga pangarap ng lahat makatungtong sa MU stage or MU pageant or even activities. Then si Emma, no, nandun siya, visible siya kasi nga siya yung Miss Grand International. So nakakatuwa na makita si Emma doon. Na yun, finally nandun na siya. Oreo! Hello! Totoo po ba yung top 30 big favorite continents? Top 30 big favorite. Hindi ko alam yung continental hanggang ngayon. Hindi ko pa rin siya alam. Basta ang alam ko lang 30 tas top 10. Yes. Ma-burn. Nasagot ko na yan last time. Kuya, bakit may Latin anong country yon? Hindi po country talaga yung ni-represent ni Latin or ni Miss Universe Latin, identity. Identity yung nire-representa niya as an identity ng lahat ng mga Latin or Latic people, Latic community sa buong mundo. So, kaya yung sash niya kakaiba, Miss Universe Latina sash. Wala siyang pinagkaiba again sa mga Filipino community. Yun. Legit ba na per continent ng format? Ulit sabi ni Oreo, hindi ko po sure. As long na walang announcement, hindi siya sure. Swimwear daw kineme ang ganap mamaya. 11 p.m. Philippine time. Talaga? O abangan natin yan 11 p.m. Philippine time, so 10 p.m. Thailand time. Totoo ba, Watsi? Sige, abangan natin yan. O, ayun. Swimwear kineme. Pero ang late na, ha? Fairness, ang late ng swimwear, ha? 10 p.m. Ayun, sabi naman ni Jay, dinner lang daw. Dinner lang po ang ganap later. Hindi ko rin alam. Kasi wala naman silang mga anunsyo. Bigla-bigla na rin din kasi sila nagpapalive minsan sa Miss Universe Thailand FB page, eh. O, sabi ni Jay, wala daw swimwear. I don't know. Hindi ko alam kung saan nyo nakikita yung mga balitang yan. Sabi naman ni Josler, November 21 ba, kuya? Philippine time. Hindi ko pa rin yan sure. Actually, yung Philippine time. Actually, hindi ko pa siya sure hanggang ngayon. Joy Barcoma. Nandito si Joy Barcoma. Pero yung ano niya lang. Troll page. November 14 daw ang swimwear. O, November 14 pala eh. That's Friday. Meron pa tayong 2 weeks actually. Yung November 21, hindi ko pa rin nakakumpirma. Pero i-assume nyo na lang. November 21 siya, biyernes ng umaga. Ang Miss Universe pageant dito sa Manila. Ayun na lang i-assume nyo. Kasi hindi ko rin alam eh. Kung November, mamaya Sabado pala. No? But yeah. Ilan candidates ngayon? 100 plus. 120 plus pa din. Ilinawin nyo nga dito kung ilan ang mga candidates ngayon, pero 100 plus pa rin naman sila. Sabi ni Lebmitas, kulang siya sa connection, sa rapport, sa media. Eligwaya ba? Bakit naman ganyan ang comment ni Lebmitas? Sabi naman ni Bernie, sinagot niya, di ka ata nanonood, siyang laging na-interview. Correct. Actually nga, sa sobrang dami ng mga Filipino content creators or Filipino medias dun sa Phuket, talagang si Atisa talaga yung laging, ayun nga, pinapakita, ini-interview or laging napopost. Kasi, yun nga, daming support ni Atisa doon. Kaya, ano nga yung sinabi ni Lebmitas kanina na walang connect? Siya lang ay laging kausap. Sabi ni Juster, ba't parang medyo nawawala daw si Vina? Nawawala nito noong mga una, kahit hindi naman sa akin personally, di ba, sabi ko nga rin, nawawala. Pero mukhang ito, umaano na rin naman, umaalagwa na, kaya na. Mukhang kaya na ulit ni Vina, mukhang nag-uumpisa na siya. Kasi parang kahapon sa gala dinner, parang yung ibang girls din, dami ring nawala eh. Parang yun na yun. So parang kukunti lang talaga sila maglalaban-laban. Kaya abangan pa natin yung iba pa mga rampahan nila like swimwear competition. Kasi baka doon pa tayo makakita ng mga iba pang lakas ng mga girls na ay magaling din pala to or magaling din pala to, ganyan. Kasi parang hold back pa rin sila kahapon. Though introduction pa lang naman yun, konting lakad. Baka
hold back nga lang. Pero let's see sa mga susunod na segment na may score na. Kasi wala naman score yung kahapon eh. Ano lang yun eh. Eksena. Kagaya nga sa MGI, ganyan. Eksena lang. May mapanood ng mga fans. Alam mo yun, hindi tayo bored. May napanood tayo. So, ganun lang. Wala daw event ngayon. Sa mga tatanong kung anong event ngayon, ito na naman tayo. Kagaya kahapon sabi ko, walang event ngayon. Pagdating ng alas 9, biglang nag-live sa Miss Universe Thailand page. Sabi kasi ng iba, may swimsuit daw mamaya. Sabi ng iba, wala naman. So, baka maggulatan na naman ulit tayo mamaya sa Miss Universe Thailand page. O, ito may mga nagko-comment daw, 11 p.m. Ayun, Yona Beach Club, Phuket, 10 p.m. O guys, abangan na lang ulit natin. Kasi may mga nagko-comment. Kung hindi totoo, edi go. Pero kung totoo, ayan, abangan nyo daw. 10 p.m. Thailand time, so 11 p.m. Philippine time. Ayan. Sabi ni RJ, Argentina last night. Ang fresh, kalmado, and pulido. Obviously, underrated yan. Yes po, nabanggit ko din yan kahapon na may nagtanong kasi Dark Horse daw. Tapos sinabi natin, pwede si Argentina o papasok yan. So, ayan unti-unti na napapansin ngayon si Argentina. Kahapon, okay din yung glow niya, alam niyo yon. Tapos, ayun nga, sabi rin ni RJ, underrated. Siguro, ayan, gawa ng napapansin na rin siya ngayon kasi nga siguro iba din yung youthful vibes niya. Medyo bagets-bagets kasi tingnan si Adriana Mase. So, basta ng Argentina. Kaya siguro, yun, nagre-resonate na siya sa mga fans. Pero kahapon, yung kay Atisa, no, for me, pagbalik ng camera, talagang grabe talaga yung face card niya, Atisa. And, ayun, yung iba naghahanap naman ng mga bling-blings. Bakit daw walang mga bling-blings? Makikinang yung gown ni Atisa. Kasi yung iba parang ang pormahan, preliminary competition na yung evening gown. Like, for example, kay Venezuela, dun siya lagi nakukumpare. Pero siguro doon talaga papunta yung styling direction ni Atisa, no? Na kailangan ngayon mag-ano-ano ka muna, plain ka lang, tela-tela, ganyan. Kasi nga, ang panlaban talaga ni Atisa, yung face niya. Kaya kahapon, pagbaling ng camera sa kanya, pag ganun, no? Ang ganda talaga ng mukha niya. Tapos siguro, yun nga, yung directions nila, mga plain, hindi bling-blings. So, ako, nag-i-enjoy naman ako so far sa mga pinapakita niya. Kanina, plain pa din, ganyan. Ngayon, color pink na may feathery na konti. So far, so good. Okay naman siya sa akin. Sabi ni... Sino to? Sabi ni Lele, nanlalamon si Atisa. Naitan, vote daw kay Atisa. Yes. Ito, may instructions na ako. Babasahin ko. Votings, yes, nag-umpisa na po ang votings at tingnan ko lang instructions. Votings for Atisa. So guys, free naman yung vote actually. So wala namang problema. So kung may time lang kayo at hindi kayo busy, pwede kayong pumunta sa Miss Universe Philippines app kasi free naman yung boto. Ayan, powered by Zentrix. Ito, meron ako instructions dito. Vote for the Philippines in the following categories. Most beautiful people, beyond the crowd, most photogenic, people's choice, ang dami Miss Congeniality, best skin, best in evening gown. No, may yung best in evening gown and best in national costume sa botohan na ng mga fans kukunin. So how to vote? Download the Miss Universe app sa Apple Store or Google Play Store. Buy votes or watch ads to get free votes. So, pwede kayo bumili ng boto, pero syempre kung ayaw, hindi naman natin maglabas ng pera or ng fund, watch ads lang para makakuha ng free votes. So, watch ads lang. Stream nyo lang siya tuloy-tuloy para lumabas yung ads. So, makakuha na tayo ng free votes. So, vote for the Philippines on most beautiful people and beyond the crown categories and other categories that will be seen on Miss Universe app. So, ang daming categories na pagbobotohan. So, yun, isa-isa lang. And currently, alam nyo ba kung sino nangunguna sa botohan? Alam nyo na ba? Pangalawa si Atisa kasi ngayon sa nangyayaring botohan. Alam nyo na kung sino yung nangunguna. Si Vietsin. Ayan, tama si Raj. Si Vietsin po ang nangunguna. Kaya yung mga gantong eksena talaga, no, huwag tayo magpakampante kasi
Like for example, in 2022, naging kampante tayo, kaya ni Celeste yan. Papasok yan si Celeste. Yan, papasok yan, ganyan. So, ang ending, nawali kasi nagpakampante rin talaga tayo eh. Na, ayun, kung kahit pa paano na ipasok natin sa botohan si Celeste, magsasemis talaga siya. Pero yun nga, nagpakampante nga kasi tayo. So, yung nakalimutan natin. So, yung hindi rin nakausad. So, ayun siguro ngayon, wag din tayo pakampante. No? Though, nandun na naman na si Atisa, pero kaya pa yan. Kasi nga, na 1 million nga natin yung mga social media pages ni Atisa or even yung mga pictures niya. Si Emma nga nairaos natin eh. Ito pa kaya may free votes, manonood ka lang ng ads. So, may iraraos natin yan. So, yeah, Kerry. Go lang ng go. If di manalo si Atisa, sana second runner-up para mag-complete na second runner-up para mag-complete na lahat ng placement. Okay. Sabi naman ni Doc, bigla daw lumabas ang app sa kanya. Kasi yung algorithm mo, no? Totoo ba na sinabihan yung girls na wag isigaw yung country ng gala night? Hindi ko confirm yan. Pero parang discretion ng mga girls yun na wag sumigaw masyado. Kasi even si Atisa, di ba, kung napansin nyo, hindi niya sinisigaw yung country. Siguro, kung pwedeng sinabihan, siguro, ayun yung instructions sa kanila. Pero hindi ko siya confirm. Pero pwedeng yun yung instructions para ma-distinguish yung pagkakaiba ng grand tsaka yung universe. Kasi parang naging Miss Grand activities kasi yung ganyang activity eh. So, para mag-iba lang, pwedeng in-instructan, pero I'm not sure. Oy, singit natin tong Miss International Philippines pala, sabi ni Chris. Nahalis na pala kanina si Mirna Isguera, papuntang Japan. Gulat nga ako kasi sabi ko kanina, madaling araw umuulan-ulan na, no? Pero natuloy pa rin yung flight niya, no? Tapos may pabanda, ganyan. So may mga sumalubong at may mga sumama pa rin talaga kay Mirna Isguera paalis from Philippines to Japan. So yun po, nakaalis na siya ng bansa and pagtungtong niya ng Japan, mag-start na rin yung journey niya for the Miss International. Mangyayari yung finals niya sa November 27. So, hindi naman siya mag-overlap sa finals ng Miss Universe. Pero yung ibang mga activities kasi sa MI, syempre, mag-overlap habang nanggaganap ng Miss Universe. So, magkakaroon talaga sila ng conflicts. Or I mean, yun nga, overlap o conflicts, gano'n na rin. Pero syempre, yun nga, mas nakatutok talaga tayo ngayon sa MU. So, sad to say, naman tatabunan talaga yung journey niya. Pero, pag katapos ng November 21, yun na rin naman ang susunod nating tutok. Kasi ilang araw bago mag-27, so kaya pa naman ng oras natin or ng schedule natin. No? Jasler, parang tahimik daw ang mga Indonesia. Yun ang akala mo. Nakakasilap ka sa mga Indonesian pageant pages. Actually, malawak or malaki yung pambubuli or madaming mga nambubuli kay Atisa sa mga Indonesian pageant pages. So, hindi ko alam kung paano tahimik ba, pero parang iba yung pambubuli nila ngayon sa mga Philippine delegates. May mga nasisilip pa nga ako na, yun nga pati si Chelsea nakasama sa pambubuli, mga ganun. Tapos yung mga Pinoy dun sa comment section, nakikipagbardagul. Pero ako, wag na lang pansinin. Kasi lalong lumalaki pa pag pinapansin. Pasok daw yung mga Pinoy pageant vlogger. Totoo po ba yung sinasabi nila Atisa ang sumusunod ng instructions? Totoo po ba yung sinasabi nila si Atisa lang ang sumunod sa instructions sa Gala Night? Hindi ko po alam. Hindi ko rin alam na may instructions sa Gala Night. Pero kung ano yung nakita natin sa Gala Night, baka instructions talaga yun. Or sabi ko nga kanina, discretion na lang kung ano yung strategy nila. Like for example, sa suot ng damit, marami nakakapansin ng mga damit ni Atisa naglalaro lang sa puti, black, mga toned down colors, ganyan. While yung iba, nagsusuot ng mga loud colors. So, feeling ko wala naman nag-i-instruct sa kanila noon. Pero, discretion mo na lang yun kung susunod ka sa kung ano yung meron sa host country. Kasi nga, di ba sa host country, currently nagmo-mourn sila. So, yung iba, parang hindi na sumusunod sa kulay. Pero si Atisa, makikita mong sumusunod pa rin talaga sa kulay na dapat isuot pagdating doon sa host country na nagmo-mourn. So, discretion mo talaga yung susunod ka sa host country or hindi. Walang nagsasabi ng instructions, pahala ka sa buhay mo, kung anong gawin mo, pero yun nga, parang makiramdam ka kung ano yung dapat. Yan naman yung laptop ko. Anyways, vote na guys. O, ayan guys, again, nasabi ko na yung
eksena ng voting, Miss Universe app, manood lang ng ads kasi free votes yung ads. Free votes lahat siya, basta manood lang. And pwede din naman magbayad kung ayaw manood ng ads. So ayun, kung kaya at may funds naman, sige, go lang. Boto lang kasi currently number 2 na si Atisa. Pero kaya pa yun. Kung number 2 naman, akit pa yan. Vietnam lang naman ang madalas nating kalaban sa mga botohan eh. Yung kailangan mag-create ng Zendrix wallet, hindi ko alam actually. Hindi ko alam, pero ano nyo na lang mamaya, i-browse nyo na lang. Pag-aralan nyo na lang mamaya kasi wala rin akong idea. Jude, hindi. Jude, hindi din. Miss Ariela, hindi rin. Dito lang ako sa Baler. Baler Aurora. So, yun. Sabi kanina ng mga nagko-comment, hindi ko rin confirm. 11 p.m. Manila time, baka may makita tayong activities nila sa Miss Universe Thailand page. And that's the swimwear competition. Ayan, tama-tama sabi ni JD. Abang na lang kayo mamaya kasi ano pa lang naman, alas 8 pa lang naman ngayon, Manila time. So, ano ba? Alas 11 Manila time. Tingnan natin kung may ganap nga talaga sa Miss Universe Thailand page or alas cheese. Ay, wala ako sa Aurora. Just lang yung Baler Aurora. Baler Bahay. Baler Aurora. Kaya naging Baler Aurora. Ay, Amon. Baler ka din ba? Sabi ni Jasler, bilhin na lang daw sana ni Nawat ang MU. Kung ipinagbebenta sa kanya, baka kaya nga gigil si Nawat kasi hindi sa kanya pinagbebenta ang MU. Baka gusto niyang bilhin, pero hindi sa kanya binibenta. Baka ganun ang siste, kaya siya gigil. But, yes. Ayan, sabi ni Atisa Natix. Hello. Mukhang JKN daw. Saan kayo manonood ng Miss Universe? Dito, sa YouTube. Marga. Marami naman magla-live eh. Or sa mga, anong tawag doon? Yung maraming nanonood. Pa-watch party. Yun. Kailan po Miss Universe Archery Gonzaga? November 21. It's Friday in the morning dito sa atin. Okay? Sino po ang magiging tinik ni Atisa? Sabi ni Badsky. Ang magiging tinik po ni Atisa ngayon sa nakikita natin Venezuela. It's Venezuela kasi sobrang pageant talaga si Venezuela eh. As in lagi every outing niya pageant talaga siya eh. Pero normally yung mga ganyang pageant kasi kahit yung mga nasaksihan natin previously ng mga pinapalood nating international pageants, yung mga pageant, minsan hindi rin naman sila. Nandiyan lang sila, pero pagdating ng finals, hindi naman pala sila. Kaya wala naman tayong dapat ipag-alala. Like for example, sa eksena ni Emma last time, akala natin hindi na kaya ni Emma kasi marami rin naman matinding kalaban like Spain, Ghana, or even Venezuela. Pero yung ending, si Emma pa rin talaga. No? Kaya, nandiyan pa rin naman talaga si Atisa, no? Nandiyan pa rin talaga siya. Yes, keep safe everyone. Ron, keep safe everyone. Lakas ng hangin dito sa Quezon Province. Wala na din power. O nga no, kasi tinutubok na nga tayo ng ng bagyo or ni Uwan. So guys, sa lahat again, mag-ingat ang lahat. And syempre, gabi kasi siya mananalasa. So baka tulog tayo. So ayun lang, maging mapagmatsyag lang. Especially dun sa mga dadaanan nga ng typhoon. So pray din, syempre, na sana hindi naman malala ang mangyari habang mamaya natutulog tayo. So yeah, kaya natin yan. Aja. Eto, si Doc, highlights full episode, 11 p.m. Manila time. Mapapakita nila ang kaganapan kanina. So ano talaga mangyayari mamaya? Doc number 3. Wala kasi pangalan eh. Highlights lang. Hawig daw ni Vetsin si Atisa. Ay, magkahawig sila. Opo. Oo nga, nakikitaan ko na nga. Dati yung mga nag-uumpisa pa lang tayo, hindi ko nakikita ang magkahawig. Pero ngayon, oo nga, no, magkahawig nga talaga sila, no. So, sino nga nang gagaya? Sino nga lang gagaya? Pero si Betsy, nagiging plakado na siya, no. Sabi ko ng mga unang live,
Hindi yan si Vetsin, wala yan. Pero parang kahapon, parang sabi ko, ay, plakado na to si Vetsin na parang umaaribat na din ha. Parang ano na, lumalakas na siya, kumbaga, ganyan. Tapos malakas pa siya sa botohan. Baka may kalagyan na si Vetsin kasi nanunguna nga siya sa botohan, di ba? Nung nag-umpisa si Vetsin, hindi siya sinusuportahan ng mga kababayan niya. Kasi nga, syempre, alam niyo naman ang Vietnam, di ba? Ano sila eh? Inaano na rin nila, sineseryoso yung MU page. Tapos yung, di ba, every delegates nila, sinusuportahan nila, grabe nila ipaglaban. Not until, itong Vietnam, nagpadala nga ng trans this edition. Si trans girl ngayong edition, hindi siya galing sa local pageant, in-appoint lang ata siya sa pagkakaalam ko. So, hindi siya ganun ka-open at tinanggap ng mga Vietsin. Pero dahil nandyan na siya, ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng competition, ayun, sinusuportahan na lang siya ng mga kababayan niyang mga inline din or mga obsessed din sa pageant. Kasi yung una, hindi yan sinusuportahan eh. Talaga ang dami rin pambabash na nakuha ni Vietsin. Pero ngayon, nasa kalagitnaan na, syempre, wala naman silang nagawa. Support lang. Kaya, ayan, support na. Eh, din ang una na si Vietsin ngayon sa botohan, siya na yung number 1. Ayun, ganun sila ang tawag doon. Basta ganun sila ka-supportive sa pambato nila. Even hindi nila gusto, so since Vietsin ng Sash, G lang ng G. Ganyan. Kasi nire-represent na niya yung buong country nila. Even hindi nila siya gusto nung una. Ayun. So, ayun yung natin. Isa na sa kalaban ngayon sa botohan. Kalaban sa Asia bukod kay Vina. Pero in fairness kay Vina, no, hindi siya nangunguna sa botohan, no, given Thailand, host country. Pero, alam mo yun, hindi siya pumapalo sa botohan. Pero tingnan natin, sabi naman ni Kram, pang ilan na si Atisa? Number 2 as of now. Pero madali na yung umakyat. So guys, again, kung kaya naman, kasi may free votes naman again sa Zentrix, Miss Universe app, punta lang kayo, watch nyo lang yung ads, huwag nyo lang skip. And then, magkakakuha na kayo ng free votes. Tapos, yun din, yung iba may bayad din. Yun. Carry naman. Tsaka syempre, like ng mga post, like, share, kasi nakakatulog din yung engagement. Like, share, follow. Nakakatulong yon. Comment, lalo na yung mga comment. Kasi pampadami din yon. Yan. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, again, like, share, react, comment. Yung sabi ni Corty, vote at isa, kaloka. Parang lulutuin. Dapat maboto para makapasok. Yes, Corty, yung sabi ko kanina. Wag pa kampante kasi alam mo yon, kung lulutuin man, at least kung siya yung nanalo sa botohan, siya yung nag-number 1, aangat siya. Kung okay, ang mataas sa boto ay pasok sa semi. So, kung lulutuin, pero kung siya nga yung manalo sa botohan, walang magagawa. Papasok talaga siya. Yes. Red, anong say mo? Sabi ni Miss Mexico daw papanalo. Sino ang nagsabi ng Red? Sino ang ipapanalo si Mexico? Si Nitch. Pero malakas si Mexico. Malakas siya. Malakas siya kasi Mexico siya. Mexico yung Sash. Kahit sabihin mong hindi naman nagpe-perform eh. Or minsan, kapes naman ni Jinky Pacquiao. Or kapes ni ganyan. Or Pero, malakas siya kasi Mexico yung Sash niya. Para saan yung botohan, kuya? Para saan yung botohan? Ang dami kasi. Basahin ko ulit. Pero ang pinaka tumatak sa akin yung mananalong best in evening gown and best in national costume ay kukunin sa pinakamaraming boto. So again, most beautiful people, beyond the crowd, people's choice, Miss Congeniality or Miss Friendship, best kin, di ba taray? Best kin. Lahat kukunin sila sa may pinakamaraming boto. Yon. Pero parang may nabasa pa ako, ang piliin daw natin. Wait lang backtrack lang ako. Parang ang piliin daw natin, ito yung sabi. Nabasa ko lang ito sa isang page. Free vote for Atisa. Download Miss Universe app. Sipagan nyo lang or sipagan lang daw natin manood ng ads para only votes. So, di ba? Sipagan manood ng ads para only votes.
focus sa People's Choice. Dito daw tayo mag-focus guys sa People's Choice kasi maraming maraming awards. Focus sa People's Choice and Beyond the Crown. Ayun, dalawa pala. People's Choice and Beyond the Crown. Make sure cast nyo yung votes nyo para counted. Ayan, marami pala tayong pagpipilian. As of now, sino top 5 mo? As of now, sino daw ang top 5 ko? Ano pa din? Yung sinabi ko pa rin kagabi. Venezuela, Philippines, Thailand, Cote d'Ivoire, and Guadeloupe. Tapos, abang pa tayo ng mga activities pa kasi mag-iiba pa naman yan eh. Kasi yung activities naman na nakita natin, yun lang yun eh. Introduction lang. Wherein yung introduction, wala naman siyang score. Ano lang siya, para sa atin lang siya. Isa yung, alam mo yung activities na hindi naman gumagalaw. Abang tayo ng mga talagang pamalakasang activities like preliminaries or even yung swimwear competition na mangyayari. Hindi ko alam kung kailan. Yep. Sabi ni Manik Kagayina ako, sana maganda ang gown ni Atisa. Huwag kayong mag-alala, maganda yan. Maganda yan. Pero again, subjective kasi ang ganda eh. May nagagandahan ako, pwedeng hindi nagagandahan ka. Nagagandahan ka, pwedeng hindi yan nagagandahan ako. So, ano lang siya, sa pag-appreciate lang talaga. Pinakamalakas sa ASEAN aside kay Atisa at Morales. ASEAN, Southeast Asian. Sabi ko na si Vietnam, kasi parang lahat si Vietnam nandyan eh. Pero si Lao, gusto ko siyang bigyan talaga ng chance, pero hindi kasi umaakyat si Lao eh. Si Vietnam kasi, kaya ako nasabi malakas kasi yung mga styling niya nito lang, plakado na. Especially kagabi. Nangunguna pa siya sa botohan. Pero gusto kong bigyan ng chance si Lao. Naulang ba yung voting? Parang last year, di ganyang kadami. Yes po. May voting naman last year. Yung mga papasok ka lang sa semis, ganyan. Pero yung mga categories, hindi siya ganito kadami. Well, Tashi, nag-i-evolve. Alam mo naman, di ba? Business side, nag-i-evolve. So, siguro, more pasok ng pera, more money sa organization. So, yeah. 11 p.m. ulit mamaya. Abangan natin kung totoo yung sinasabi ng ilang mga nag-comments dito na may swimwear round daw. Yes. Ano sa mo doon sa mga magiging or dapat maging headshot ni Atisa? Actually, ang ganda. Ang lambot. Ay nga sa mga viewers natin, may lumabas na picture si Atisa Manalo. Yung may patela dito. Na dapat, yun yung sasabit nila. Pero, ang nangyari, hindi daw pala pwede yon. Dapat, tube lang, naka-tube, ganyan. So, hindi nila naipasa yung may tela. Tapos, ayun, ang ganda. Ang ganda ng fest, malinaw, very clear. Doon malapit lang naman doon sa pinasa nilang naka-tube siya. Pero parang ang ganda nung ang ganda nung may tela-tela dito. Pero okay din naman yung nauna. Kasi nga, face card talaga. Wala talagang budol. Face card. Wait lang Tuloy-tuloy pala ako nagsasalita. Anyways, Jazler, walang hype si USA. Wala eh. Hindi na siya ganun sinusuportahan. Or I mean, hindi na siguro ganun kalakas ang impact ng pageant pagdating sa US. Kaya sa US mismo, sa North America. And even dito sa Philippines, hindi natin siya nakikita as threat. Kaya hindi talaga siya maingay. Siguro kung nakikita natin siya na threat siya, iingay siya. Pero wala, hindi rin kasi talaga eh. Hindi rin kaya eh. Kaya, ganun yung nangyari. Ay, Jerome, ang dami niya na daw naipon na votes. Sige na, iboto mo na yan, Jerome. I-vote mo na lang yan para kay Atisa, Jerome. Wait lang Charge lang ako. Ayan, na-charge ko na. Okay. Top 5. Kenneth, nasabi ko na, Kenneth. Hindi ka nakikinig, Kenneth. May chance kaya ma-penetrate ni Viet
knowing na trans siya. May chance naman, Philip, kasi 'di ba, may pumasok na trans 2023, Marina Machete, Portugal. May chance pa rin naman, especially now na yun nga, malaki yung market. Baka maipasok siya ng mga Vietnamese pageant fans sa semis kasi nga pumapaldo siya sa botohan. Kaya yung acne ko, nga, ang laki nga eh. Dito lang yan nung mga Tuesday. Pero ano na siya, nilalagyan ko naman ng gamot. Tsaka ganun talaga ako, prone talaga ako sa acne. Acne yung pinag-usapan. May Pinoy na ba magja-judge ngayon? Pinoy na magja-judge, wala pang confirmation. Pero, pag may confirmation na, ilalabas naman yun. Tsaka, kilala nyo na rin kung sino yun. Same mo dun kay Miss Piggy. Ayun, Miss Piggy. Same mo, Miss Piggy, na sinabi niya kay Papa Nawat at yung pag-e-eme niya kay Asians. Miss Piggy. Yung statement ni Miss Piggy, ni Alicia Machado, na sinabi niya kay Papa Nawat, hindi ko siya talaga, hindi ko pa siya naririnig talaga or napapanood ng buo. Mga ano lang, yung mga statement lang ba, yung mga nakasulat na ganyan. Pero wala naman akong pake. Kasi, ayan, pinagtutulungan tuloy siya ngayon. Kuyog siya tuloy ng mga Asians. Pero favorite ko siya, si Alicia Machado noon. Kasi kamukha niya si Marimar. Nakikita ko sa kanya si Marimar, 1996. Catriona, hindi si Catriona, be. Baka sponsor. Parang wala daw malakas sa North America. Parang walang malakas sa North America, side kay Mexico. Canada, pwede rin siya. Hindi natin siya napapansin, pero nung nag-start si Canada, yung nag-opening ceremony sila, nasabi ko rin na parang okay din to si Canada. Tingnan natin kung kayang umusad. Pero hindi ko alam yung mga background nila ngayon. Hindi ako nagre-research. Kung ano ba sila, kasi malay mo pala, itong Mario Bucaro era, mamaya tumingin pala ulit sa mga background ng mga girls, ganyan. So, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa nila sa buhay. Kailan prelims? Wait, tingnan ko yung activities nila. Hindi ko alam. Baka 17, 18, 19. Ano masasabi mo nung nagtabi si Atisa at Venezuela? Nanlalamon talaga si Venezuela. As in, batak na batak si Venezuela, batak yung mukha, liit na mukha niya, plakado talaga. Although may edad na si Venezuela, at alam ko may isang anak na rin ata to si Venezuela. Nanlalamon talaga siya. Ayun. Pero syempre, ang ating pambato, hindi naman talaga nakikipaglabunan. Kaya yun naman ang maganda sa ating pambato. Talagang, alam mo yun, lumalaban naman talaga. Hindi nagpapalamon. Pero, ayun, sabi ko nga kanina, nakakatakot talaga sa Venezuela. May Chichi daw, i-dethrone si Chile. Bakit? Ito na si Chile talaga, parang laman ulit siya ng kontrobersiya ngayon. No? Kasi parang may isang video na naman daw na kumalat na nakikita ang nagsusuba si Chile. Tapos, ayan, pick up na naman ng mga pageant fans. Ganyan, susuba nga siya. So, pumangit na naman yung image. Pero feeling ko hindi naman siya i-dethrone. Dahil lang ba sa mga kumakalat ng mga ganong videos? Anong event sa MU ngayon? Guys, hindi ko po alam. Dinner lang ata. Pero kasi kanina, ganyan sa mga bagong viewers natin, may nagsabi na mamaya daw alas 10 may swimwear competition. Sabi ko nga, napakaliit na, diba? So, hindi ko siya sure, pero abangan na lang natin mamaya. Miss Universe Thailand page. Again, Miss Universe Thailand page. Kasi sila naman ang madalas naglalayo ng mga events. Ganyan. NFTs po kay Chelsea Fernandez. Mangyayari po ang send-off ni Chelsea Fernandez kasama si Cyril Payumo. Dalawa sila this coming Wednesday. Yup. Chelsea Fernandez, December 20. Miss Cosmo. And then Cyril, December 10. If ever na matutuloy sa December 10 yung Miss Charm. But yung send-off nila this coming Wednesday. Yes, dinner, naka-pink. Dinner, tas mag-swimsuit bigla.
Yun. Sabi ng iba, ang swimsuit daw next week. Itong darating na week. Pero guys, sa mga nagtatanong preliminary competition, November 19. Feeling ko hindi bibigay kay Vina Morales kasi mababash kasi home court. Hindi, Jostler. Hindi yan. Tingnan na lang natin. Pero posible namang ibigay. Ayan, sabi ni Leon, 14 daw ang swimsuit. O, 14, iba-iba yung mga sinasabi nyo, no? Tapos mamaya magugulat tayo, no? May nagla-live sa Miss Universe Thailand, no? O, abangan natin yan. Ang aga pa, 8:16 pa lang. So, yeah. Abang-abang pa tayo ng mga ganaps. Kasi 7 p.m. pa lang sa kanila. Okay. Ayan, frame. Feel ko ibibigay sa Venezuela. Tagal na rin nilang walang crown. 2013 yung last crown ng Venezuela. Tayo, naka 2018. Kaka 2018 lang yung last crown. So, mas matagal sila, no? So, pwede na. Actually, pwede nang ibigay sa kanila. Sa Venezuela talaga. Kung may pwedeng bigyan, sila na. Pero syempre, kung may pwedeng bigyan, Thailand talaga kasi sila yung napakatagal na. Australia, ano ba? Nagre-resonate ba sa inyo si Australia? Parang hindi ko na siya matandaan. Nung opening ceremony, paglabas niya, ay okay to si Australia. Pero kahapon, parang okay lang, ganyan. Pero kasi yung kahapon naman, hindi naman siya scored event. Sa atin lang naman yun. Tayo lang yung nagbibigay ng pananaw ng hindi malakas to based dun sa nakita natin kahapon. Pero kung tutusin, hindi naman talaga siya dapat yung batayan. Kasi ang batayan pa rin dyan kung paano nakikipag-communicate yung mga girls every day. Yan, kung ano yung pwedeng ipakita nila pagdating ng closed door interview and preliminary competition. Kaya yung mga naglalabas ng mga hot picks talaga, na nandun mismo sa event, sila yung mukhang makatotohanan talaga. Or sila yung makakapagsabi kasi sila yung mismong nasa event. Yun. Lumabas sila kanina, baka mag-shoot na ng swimsuit. Tape ang ipapalabas. Oo nga. Pwede din pala mangyari yun. Oo nga, no. Ito, sige, abang tayo mamaya. Kasi lumabas daw, lumabas yung mga girls kanina. Alam naman natin. Tapos nag-tape sila. So, baka yung pakita mamayang 10 p.m., sa social media is yung tape na. O nga, no? Sige, abangan natin yan. Let's see. Or kung sa 14, tingnan natin. Kasi ang Phuket nila, November 7 to 12. So marami pa, ang haba pa ng day nila sa Phuket. Ang gastos. Ang gastos pala, no? Kung nagko-cover ka ng, ikaw yung media na naandun, tapos nagko-cover ka. Ang gastos nga. Oo nga. Ayun, Paul, hindi ko alam basta yun lang ang sinasabi dyan sa comment section. Ayan nga si Adam. Pero ngayon wala na-realize, nga, no? Ang gastos, no? Ang gastos, grabe. Syempre, kung ikaw pupunta doon, sariling means mo lang talaga. Kunyari, ako pupunta ako doon, credit card, doon, cash. Pero ang gastos kasi ilang araw. Ano? Nag-face off na po si Atisa at Vanessa. Yes. Vanessa Pulgarin talaga ba? Hindi ko pa nakikita yung face off nila. Tingin ako mamaya. Share ba sila ng Airbnb? Yung iba, nag-share na lang. Kunyari, isang home, ambag-ambaga na lang. Pero yung iba, solo-solo. Ganyan. The Majesty. Sobrang updated mo to, The Majesty. Yes, check mo sa IG nila. Sige, check ko po mamaya. Grabe naman talaga si The Majesty, no? Ikaw talaga yung pinaka-updated. May pasok kaya sa top 10 si Atisa? Ay, opo. At least top 5. Ano po predicted placement mo kay Vina Morales? At least top 5 din. Pag hindi nag-top 5, sabihin natin, ay, hindi binigay. Ay, yun na yun. Ganun ang magiging comment natin. Hindi binigay. So, ano nang ganap nyo ngayong linggo? Hope okay kayo dyan. Okay pa rin sa mga lugar nyo, yung mga sitwasyon nyo ngayon, hindi pa rin ganun ka ramdam, yung nananalasan na uwan. Dito sa amin, hindi pa naman ramdam. Pero, yun nga, mukhang magba-brown out na. So, stay safe. Sabi rin ni Rez Velicious, stay safe. Yung iba kasi natin viewers kanina dito, wala na nga daw power. Yung mga nasa Quezon Province. Yung mga currently, dinadaanan ng bagyo. So, again, guys, maging mapagmatsyag. Kasi nga, syempre, mamaya,
baka tulog na tayo dun, manalasa yung typhoon. So again, ingat ang lahat ha. And baka wala naman, yung iba sa inyo, baka wala naman pasok bukas. So magpupuyat. Yung mga walang pasok sa school, so magpupuyat. So abangan na lang natin sa Miss Universe Thailand page or sa kung ano mang mga live platforms nila kasi baka may ipalabas silang activities ngayon. Then, yun naman ang susunod natin papag-usapan bukas. Kasi pag nangyari yun, nakakatatlong activities na sila. Then, mapapagtantu-tantu na natin kung sino yung sa tingin nating malakas. Kasi nga, nakakarami na ng mga activities. Especially kung ayun yung swimwear activities. So, makikita na natin yung mga bigay na bigay talaga nilang pasarela. Yep. Sino ang MU Continental mo for now? Siyempre, sa Asia, bibigay ko na sa pambato natin. Philippines. Sa Europe, sino ba sa Europe? Sino sa Europe ang bet nyo? Sa Latin, Americas, sa Venezuela na. Sa Africa, I'll go for Cote d'Ivoire. Sino gusto nyo sa Europe? Europe bang Guadeloupe? France, Croatia, Estonia, Finland. Europe si Latina. Hindi. Si Latina, Dominican Republic eh. Moreover, Americas talaga siya. Venezuela para manikin. Yes, Miss Gigi. Saan bang Guadeloupe? Europe ba siya? Wait lang, search nga natin. Hindi ba siya Caribbean? Guadeloupe. Ay, hindi. Mayotte pala yung Caribbean. Guadeloupe. Sweden. Ay, Sweden. Oo nga, no, underrated sa akin yan si Sweden. Pero kahapon, ang ganda niya. Isa siya sa mga, siya yung pinaka leading sa mga Josh Hugen girls. Si Sweden. Ang ganda niya. Iba yung pagka-Sweden niya. Iba yung pagka-Sweden. Ano nakapag-take out ang peg? Alam mo yung mga take out issue na yan, kanina ko lang nakita pagising ko. Sabi ko, ba trending na naman si gawa ng mga ganyan-ganyan. Pinapalaki nyo pa. Siyempre, pag nandun tayo, kanya-kanya tayong diskarte. Ngayon, hindi naman siya yung kandidata natin. Ba't pinapalaki natin yung issue, di ba? Hayaan na natin. Palestine, Europe and Middle East. So, saan siya Palestine. Siguro sa Asia to. Di ba magkasama yung ang gulo kasi ng nila eh. Magulo yung continental ng MU eh. Di ba Africa, Oceania magkasama, yung mga ganun. Asia pa din daw ang Middle East. So, sa nila isasama nga. So, ayun, baka Miss Asia din siya, si Palestine. Hindi nila isama. Pero sa Europe, sino ang bet nyo? Yun din ang hindi ko alam kung sino ang bet natin sa Europe. Sweden. Croatia daw talaga. Sige, Croatia. Saan nga kasi yung Guadeloupe? Hindi ba Caribbean ang Guadeloupe? Ang Guadeloupe, territory ng France. Pero nasan ang Guadeloupe? Si France, hindi ko siya nakikita ang malakas. Nung una, akala ko malakas si France. Pero ngayon, parang hindi na. Si France, hindi ko na siya nakikita ang malakas. Pero tignan natin ulit, baka pag gumalaw na sila, malakas na siya. Ayan, sabi ni Tashi, based on Google sa North America daw. Sabi naman ng ilan, Caribbean daw. Si Canada daw, America. Sabi ko nga kanina, okay din naman si Canada. Nakitaan ko siya ng potential nung una. Pero since isa lang pipiliin natin sa Miss Americas, ibibigay ko na kay Venezuela. Caribbean ng Guadeloupe, territory siya ng France. Sabi ni Bini Bembang. Bini, sana lahat mabembang. Bini Bembang. Authentic ba ang advocacy ni Atisa? Sabi ni Jasler. Paano bang authentic? Authentic in a way na authentic. Kasi 2018 niya pa ata yung ginagawa eh. Okay. So yeah guys, 8:30 na nakaisang oras na ako. Sino gusto mo manalo sa Miss Universe ngayon? Kung sino yung deserving.
kung sino yung magpe-perform. Basta ano mo naman siya, mafe-feel mo naman siya sa finals. Kung, ay, oo nga, deserve niya. Parang yung kunyari, noong 2023, nung nanalo si Shanice, oo nga, deserve naman kasi ni Shanice. Yun, kung sino yung mafe-feelan mong ganun. Although gusto talaga natin umariba yung pambato natin, talagang pumasok at pumasok. Pero kung hindi talaga sa kanya nakalaan, at may ibang nakalaan, edi tanggap naman natin yon. So, so sabi ni Michael ulit, sino sa tingin mo ang deserving? So, sino sa tingin mo yung deserving daw, Michael? Kung sino yung makitaan natin hanggang dulo na nagtatrabaho talaga at alam mo yun, yung talagang ginawa lahat. Basta yung nag-perform talaga, yung as in nag-perform. Yung sobrang hindi mo makakitaan ng butas. Yung wala talagang butas yung performance. As in, ay, siya yun. Siya yun talaga, siya yun. Yun. Basta yun na yun. Siya yun. Bini nagmamatter out bukas sa MU. Parang ngayong mga era na to, hindi na po. Ngayon parang hindi na. Sino yung mukhang favorite nila? Sergio, huli ka na sa balita na magkakaroon ng new CEO. In-announce na siya last week. So far, sabi ni Shane, so far, who's the consistent po? Consistent Venezuela, Philippines, masasabi rin natin consistent siya. So far silang dalawa. Colombia, parang straight line. Minsan oo, minsan hindi. Pero Venezuela talaga, consistent so far. Venezuela. Pero ako, masasabi ko rin consistent yung pambato natin dahil pambato natin siya. At binabantayan natin siya. Yeah, silang dalawa, Venezuela, Philippines, then Colombia. Thoughts on Vietnam, na late ka, Jules, nasabi ko na kanina. Puerto Rico, medyo tahimik lang this year. Maganda yon kay Puerto Rico actually. Ito, binabantayan ko na rin siya. Kaya kahapon, sabi ko, malakas daw to si Puerto Rico. So, binantayan ko siya kahapon. Tapos, napa-oo naman ako sa performance niya. Napanad na, pwede din, no? So, pwedeng. Yan, umakyat din. Pero so far, I'll go for Venezuela pa rin talaga. And syempre, dun sa pambato natin. Kaya isa pang activities talaga, or dalawa pa, tatlo, may kitaan na rin natin yan. Kasi kahapon, pangalawa pa lang naman yun. Ang tagal daw ng MU, parang haba na. O nga, no, GYJ. Kaya hindi ko rin alam kung nag-e-enjoy pa kayo na mahaba, or nag-e-enjoy ba tayo na mahaba, or ba gusto natin yung mga 2 linggo lang para hindi tayo umay. Yung alam mo, yung pagdating ng girls, biglang next week preliminary na pala, no? Tapos bilang finals na. Yung, alam mo yun, parang hindi tayo makaramdam ng umay. O, ano ba gusto natin? Gantong mahaba or maikli? Ganyan. Parang iba daw eksena ni Vietnam. Sabi ni Chini. Yes, napag-usapan na natin yung kanina. What about Thailand? Tapos na tayo. Pero yun nga, kahapon, kung pag-uusapan natin yung performance kahapon ni Vina, compared dun sa performance niya ng opening ceremony, nakabawi naman si Vina kahapon. Kasi diba yung opening ceremony, sabi natin, mukhang pagod, mukhang haggard. Pero kahapon mukhang nakabawi na siya. Mukhang, ayun na yun. Mukhang fighting form na siya. Mukhang game na. Parang gano'n sinasabi ni Vina. For me, mukhang okay na ako kahapon sa performance niya. Though introduction lang naman yun, wala naman talagang bearing, pakilala ka lang, ganyan. Pero syempre, nakitaan ko na siya kahapon, may glow na siya. Kaya nga sabi ko rin kanina sa unang portion ng live natin, mukhang 3 lang sila ngayon. The rest, parang lulubog lilitaw. Si Nadia Mejia kahapon, parang naging oldest din yung look. Wala din. Nadia Mejia, Ecuador. Si Chile, hindi mo na rin siya mapansin kahapon. Though may mga ilang girls pa rin naman nag-shine. Like for example, Malta pala, nakalimutan ko. Malta, okay yung performance niya kahapon. Consistent din siya. Pero kasi yung sash niya, Malta, so hindi siya masyadong mapansin. At kanina, nag-usap-usap tayo kung sino yung MU continental natin. Tapos sabi ko sino yung Europe. Nakalimutan ko, Malta nga pala. O nga, no, Malta, compare kay Croatia, mas feeling ko mas consistent si Malta. Hindi lang talaga siya napapansin. Kasi nga, yung sash niya, Malta. Sweden, Malta, Sweden, then Croatia. Ang dami kong sinabi, pero yun nga, 8:30 na. Maraming salamat ulit, guys. And again, mag-ingat po ang lahat. And ayun nga, mag-pray
na sana hindi na talaga tumuloy or hindi naman ganun kagrabe yung maging impact ni Yuan sa ating country. So maraming salamat ulit. Happy Sunday and magkita-kita tayo bukas. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.